Mahaharap natin ang kahirapan kahit anong oras. Kahirapan na magpapadama sa atin ng matinding stress. Madarama natin ang pagkatalunan at maraming kawalan ng katiyakan. Hanggang umabot sa punto na maitatanong mo na lang, bakit napakahirap ng buhay? Napakabigat ng katanungang yan. Walang pinipili ang buhay. Lalaki ka man o babae, may problema ka. Everyone was brought to the battlefront because life is full of battle. Hindi kita tinatakot. I just want you to prepare and face the task and business of life squarely. Kasama na dito ang pinakamabigat na hadlang sa buhay. At kapag naharap na natin ito, dapat isa lang ang ipinapasok natin sa ating isipan. Magpapatuloy pa rin ako. Kapag naging sobrang hirap na talaga ng ating buhay, marami ring tao ang natitibag. Halos lahat bumibigay na. Halos lahat nawawala ng gana. Nababalot na sila ng takot, ng pagdududa sa sarili, at iba pang mga negatibong damdamin. Upang malampasan mo ang mga hadlang sa iyong daanan, dapat mong lubos na alamin ang iyong problema. Kasi kung alam na alam mo kung ano ang problema mo, magkakaroon ka ng isang malakas at nag-uudyok na dahilan upang magpatuloy pa rin sa pagsulong. Kailangan mo ring baguhin ang anumang hindi makatotohanang mga inaasahan mo. Pagkatapos, kailangan mong bumuo ng isang positibong pag-iisip. Tingnan mo ang problema bilang isang pagkakataon at magsimulang gumawa ng aksyon. May magagawa pa tayo para itulak ang mga hadlang sa harap natin upang maabot natin ang ating mga layunin. Teka lang, ano ba ang magagawa natin? Huwag nating iwasan ang mga hadlang. Sino man ay maaaring sumuko. Ang pagsuko kasi ang pinakamadaling gawin sa mundo. Ngunit ang pagpapanatili pa rin sa iyong kinatatayuan, kahit nahihirapan ka na, ay isang totoo mong lakas. Yan ang una mong dapat gawin sa buhay mo, ang hindi pag-iwas sa mga balakid sa harapan mo. Paano ka makakaiwas kung isa lang ang daan? Saan ka dadaan? Hihinto ka na lang ba sa paglalakbay? Sa tingin mo ba'y mawawala ang hadlang kung wala kang gagawin? Hindi. Kailangan mo itong banggain. Kailangan mo itong wasakin. Huwag kang umasa na tutulong ang Diyos sa mga taong walang ginagawa. Ang pag-iwas sa kahit anong problema ay nagpapalala sa sitwasyon. Dahil ang problemang pinabayaan ay madalas na lalaki at hindi mo na kayang pangasiwaan yun. Kung hindi man ito lumaki, malamang ito'y mapapatungan ng ibang problema. Kapag patong-patong na ang problema dahil sa kakaiwas mo, mas lalong lulubog ang iyong buhay. Hindi ko alam kung bakit maraming mga taong umiiwas sa problema. Tumatakbo sa problema, tumatanggi sa problema, o sadyang wala lang silang pakialam kung may problema sila. Karaniwan nilang ginagawa ito dahil hindi sila naniniwala na malulutas nila ang problema nila o na-frustrate sila kung ilan pang mga araw na aabutin upang mawala ang kanilang problema. Ang iba din ay umiiwas sa pamamagitan ng bahala na si Batman strategy. Pero walang Batman na dumating eh. Minsan din yung iba yung naglalasing kasi inaakala nila na mawawala na ang problema nila. Inaalis nila ang kanilang pag-iisip mula sa masakit na sitwasyon. Pero hindi pala ito solusyon sa pag-alis ng mga problema. Ilang beses ka na bang nakaharap sa isang balakid at ipinagpaliban mo na lang sa halip na harapin ito? Siguro ang daming beses na. Ang pagpapaliban ay isa pang pangkaraniwang reaksyon sa isang problemang ayaw nating harapin. Totoo naman, di ba? Kung may problema tayo ngayon, kailangang solusyonan natin kaagad. Dahil bukas may panibago na naman tayong problema. Paano ko nasabing may problema araw-araw? Si Jesus na mismo ang nagsabi sa Mateo 6:34 na ang bawat araw ay magkakaroon ng sarili nitong mga alalahanin. Upang maihinto ang pag-iwas sa mga problema, bibigyan kita ng ilang mga solusyon. Una, tanggapin mo na mayroong problema. Tanggapin mo. Masakit mo nito, lalo na kung ito'y isang emotional na issue. Ngunit dapat mong mapagtanto na meron talagang maling nangyari sa buhay mo at kailangan ito ang iyong focus. Pangalawa, tanggapin mo na responsable ka sa paglutas ng problemang ito. Ikaw man ang may dahilan ng problema o hindi, basta't apektado ka sa sitwasyon, kailangan mo talaga itong aksyonan. Huwag mong sayangin ang iyong oras sa paninisi sa ibang tao. Huwag mong sayangin ang iyong oras sa pag-iisip kung bakit hindi naging patas ang buhay sa'yo. Kailangan mong mapagtanto na dapat mong harapin ang problemang ito ngayon na mismo. Pangatlo, huwag mong ilayo ang iyong isip sa mga problemang kailangang aksyonan. Kung ipinagpaliban mo lang ang problemang ito, mas lalo kang mabibigatan sa huli. At ito'y mas magiging mabigat pa kaysa sa unang pagsulpot nito. Ano pa ba ang magagawa natin? Alamin mo kung bakit mo iniiwasan ang mga hadlang sa harapan mo. Maraming tao ang hindi makakatulak sa mga hadlang sa kanilang harapan dahil wala silang matibay na dahilan upang magpatuloy. Dahil kulang sila ng goal sa buhay.
Wala silang layunin sa buhay. Mahalagang alam mo ang mga bakit mong katanungan. Ang iyong bakit dapat ay ang puwersang nag-uudyok sa'yo na patuloy na itulak ang mga hadlang at makamit ang iyong hangarin. Tukuyin mo ang iyong bakit. Bakit ba dapat kang magsikap ng labis upang malampasan ang mga hadlang na ito? Upang maabot ang iyong layunin? Bakit ang layunin na ito ay mahalaga sa'yo? Lahat tayo ay may iba't ibang hadlang sa buhay. Hindi ko alam kung saang parte ka nahihirapan. Pero alam ko na may kinakaharap kang problema ngayon. Sa sobrang tigas ng harang, magagalit ka na lang sa sarili mo. Magagalit ka na rin sa mundo. Magagalit ka na rin sa Diyos. Dahil iniisip mong tama ang ginawa mo, pero pinapahirapan ka pa rin. Aabot na sa punto na gusto mo nang sumuko. Ang iba'y wawasakin nila ang buhay nila sa pamamagitan ng pagdodroga. Bago pa lang pumasok yan sa isipan mo, tanungin mo muna ang sarili mo kung bakit nandito ka pa rin sa sitwasyon na ito. May tungkulin ka pa siguro na dapat gampanan. Alam kong may kakayahan kang gamitin ang iyong mga kasanayan at talento upang gumawa ng mabuting bagay sa buhay. Nasa harapan lang naman ang liwanag kung gagawin mo lang talaga ang mga bagay na nakakapagpabuti sa'yo. Sa sandaling mapagtanto mong meron kang ilang malalakas na dahilan upang magpatuloy sa pagsulong. Talagang hindi ka na magpapatalo sa mga harang na yon. May layunin ka ba sa buhay? Bakit ang layunin mo ay mahalaga sa'yo? Upang makapagpatuloy sa pagsulong kapag naharap ka sa mga hadlang, tiyaking meron kang matibay na dahilan upang manatili sa kinatatayuan mo. Tiyaking nakahanay ang iyong mga layunin sa iyong buhay. Tiyaking ang layunin mo ay isang bagay na gusto mo. Isang bagay na dapat mong ipaglaban. Ano pa ba ang magagawa natin? Hayaan mo na ang mga expectations mo noon. Maraming oras sa buhay na aasa talaga tayo sa maayos na kalalabasan. Umaasa tayo na madali lang nating maharap ang mga problema. Pero hindi yun nangyari. Bigla ka na lang manghihina. Narating mo ang pinakamababang punto ng iyong buhay. Paano mo ba nakayanan ang mga yon? Bakit parang hindi mo na makayanan ngayon? Ano ba ang pinagkaiba sa dati mong karanasan at ngayon mong karanasan? Kung wala nang ibang tao ang tutulong sa'yo, oras na para ikaw na lang ang bubuo ulit sa buhay mo. Ikaw naman talaga ang makakapag-angat sa sarili mo. Pakawalan mo na ang mga nabigo mong plano. Minsan talaga may mga bagay na hindi gagana sa paraang gusto natin. Kapag hindi tayo makamove on, maaanod lang tayo sa mapaminsalang sitwasyon. Alam naman natin na ang buhay ay madalas na hindi patas. Alam natin na ang mga bagay ay maaaring magbago at madalas na magbabago. Tanggapin mo na maraming bagay ang wala sa iyong kontrol. Suriin mo ang iyong mga inaasahan kung kinakailangan. Kapag nagbago ang mga bagay, gumawa ka ng isang bagong plano. Tuloy-tuloy lang. Sabi pa nga ni John Wooden, things work out best for those who make the best out of how things work out. Napakagandang quote na yan. May iba pa ba tayong magagawa? Panatilihing positibo ang iyong mentalidad. Nalulutas mo na ba ang problema sa isang negatibong pag-uugali? Siyempre, ilusyon lang yon. Ang pagkakaroon ng positibong pag-iisip ay isa sa pinakamahalagang kasangkapan na maaari mong magamit upang durugin ang hadlang sa iyong buhay. Ang isang positibong pag-uugali ay nagdaragdag ng iyong kumpiyansa sa iyong kakayahan upang mapagtagumpayan ng malalaking hamon. Pinapanatili nitong bukas ang iyong isip sa mga bagong posibilidad at bukas ang iyong isip sa paraan ng pagharap sa mga problema. Ang isang positibong pag-iisip ay nakakahanap ng pagkakataon sa lahat. Ang isang negatibong pag-iisip naman ay hahanap ng kamalian sa lahat. Ang negatibong pag-iisip ay nagdudulot ng pagkabalisa, pagkapagod at takot na kumilos. Sa kabilang banda, ang positibong pag-iisip ay nagpapababa ng antas ng stress. Ginagawa nitong mas nakaka-relax ang iyong buhay. At dahil sa positibong pag-iisip, handa kang harapin ang mga problema. Mahalagang maging positibo ng may katwiran na nangangahulugang hindi mo dapat sabihin sa iyong sarili na magagawa mong gawin ang lahat ng walang kapintasan at ang lahat ay gagana ng perpekto dahil hindi yan mangyayari. Sa halip, tanggapin mo na meron kang lakas ng loob na banggain ang mga mahihirap na hadlang. May kakayahan kang umangkop sa hindi inaasahang mga kaganapan at mapagtanto mo na may kakayahan kang magtiyaga na patuloy na makabawi sa tuwing natutumba ka hanggang sa maabot mo ang iyong hangarin. Hindi na mahalaga kung ilang beses kang natumba. Ang tanging bagay na mahalaga ay kung ilang beses kang bumangon. Minsan maiisip mo na ang problema mo ay nakakasira ng buhay mo. Pero hindi mo naiisip na hindi pala problema ang nakakasira sa iyong buhay. Ikaw lang pala. Kasi ikaw ang nagpapasya eh. Minsan naapektuhan ka sa sinasabi ng ibang tao. Natitibag ka dahil hindi ka nila gusto. Kapag magsimula kang tumingin sa problema bilang isang pagkakataon upang maging isang mas mahusay, mas malakas, at mas matalinong tao, magbabago ang buhay mo. Binato ka ng problema upang malaman mo ang tunay mong layunin. Binigyan ka ng oras
upang pag-isipan kung paano mo babaguhin ang iyong sarili at kung paano mo babaguhin ang iyong buhay. Kapag nakatagpo ka ng isang hadlang, tukuyin mo kung paano ka ginawa nitong mas mahusay, mas malakas, at mas matalinong tao sa pamamagitan ng pagtatanong sa iyong sarili ng mga katanungang ito. Anong mga aral ang hatid dito sa akin? Paano ko magagamit ang matinding sitwasyon na ito upang makamit ang isang maayos na buhay? Kung alam mo na ang mga sagot, oras na para kumilos. Kahit alam mo na lahat, kung wala kang aksyon, lahat ay baliwala rin. Kapag natanggap mo na may problema ka at kailangan mo itong malutas, kailangan mong gumawa ng aksyon. Napakasimple nito. Pero bakit ang daming tao ang hindi ito magawa? Dahil wala silang sapat na plano sa pagkilos. Hindi rin pwedeng hanggang plano ka na lang. Kailangang ipatupad mo rin. At kapag umaksyon ka na, huwag kang tumigil kaagad. Hindi naman agad-agad magbubunga ang lahat. Patuloy na magpatuloy hanggang sa maabot mo ang iyong mga layunin. Dapat tayong makabuo ng isang positibong pag-iisip. At tingnan natin ang mga hadlang bilang mga pagkakataon sa halip ng mga hadlang na lang sa buhay natin. Kapag tinitingnan natin ang mga hamon mula sa pananaw na ito, na puno ng positibo, matututo tayo, lumalago tayo, at magkakaroon tayo ng mga bagong kasanayan at bagong pananaw. Tayo ay maging mas matalino, mas malakas, at mas mahusay na makitungo sa mga hamon na kakaharapin natin sa hinaharap. Kapag naging mahirap ang mga bagay, ang ating otomatikong tugon ay iwasan ang mga hadlang sa harap natin. Huwag nating gawin yan. Kailangan nating alamin ng buo ang ating mga problema at alamin natin na meron tayong kakayahan upang madaig ang mga ito, at dapat nating malaman na ang lahat ng ating pagsusumikap at pagsasakripisyo ay para sa isang karapat-dapat na hangarin.